kaya na siyang kumilos. Makaraan
Sige po, let's start po sa ating gawain ngayong umagang ito. Good morning everyone. Okay, purihin po ang Diyos ngayong umagang ito. Okay, Kenita na po. It's already time. Okay, praise the Lord, praise the Lord. Ninong MC natin? Si, okay, Kenanak. Itong babasahin mo. Okay, okay Tana po. Okay Tana. Yung ating pong opening prayer. Okay, nandyan na lahat. Okay, praise the Lord. Amen, amen. Praise God. So, yun. Bago po ninyo ako maunahan, Happy Mother's Day po sa mga hindi ko nabati kanina. Happy Mother's Day po sa mga nanay. Yes, okay. Okay, amen, amen, hallelujah. So, yun, ihanda po natin ang ating mga sarili sa ating pagsamba sa Panginoon. At tinatawagan ko po ang ating bagong recruit na MC, ang aking inaanak. Okay, Lenny, sige anak. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating gawain po ng Panginoon. Happy Mother's Day po sa mga nanay po natin. Ngayong araw po na ito, ibigay po natin ang ating the best upang magpuri at magsamba para sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kung meron man po tayong pinagdadaan ng problema o pagsubok, iwan po muna natin lahat, mag-focus po tayo sa Kanya ngayon. Amen po. Sabi nga po sa Book of Philippians, chapter 4, verse 6, do not worry about anything. Instead, pray about everything. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Kawikaan, chapter 31, verse 30 to 31. Maraming babae na mabuting asawa, magdarayan ang pag-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot kay Yahweh ay pupurihin ng balana. Ibuntot sa kanyang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Atin na pong tawagin ng ating kapatid para po sa opening prayer. Amen. Dukot amput manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Purianda ka, Ginoo, pasalamatan. Hallelujah, Lord. Lord, minsan pa po, Ginoo, lalapit kayo po kaya kayong banal na harapan, no, Lord. Magpakumbaba kami, Ginoo, at patawad po ka rin gagawa aming kasalanan, no, Ginoo. Arin po din kay aming puso, Lord God. Linisan niyo po. Kabila na po ulit ang kakulangan kay Ginoo. At saka pa rin palagi. Nandang kaulang kami, oh Lord God. Lord, dakal po salamat, Ginoo. Kaya kayong lugod kaya kami. Kaya nga, Lord, Ginoo, kaya po pabren. Parang blessing sa pagkalubyo, Lord God. Salamat po. And Lord, salamat po ka rin biyay ngay ti Ginoo. Lord, gamitan nyo kaya po kaya na namang kaparalanan, no, Lord God. Kaya kayong gawain, Ginoo. At
Lord, pasalamat kay po kareng gabi kay Aldol Doming pamibiyebe, O Lord God. Bastamat po, Lord, marakal pong pagsubok adarat ang karembiyemi, O Lord God. Then pasubok ka rin, Ginoo, ila pong maging katatagan mi, kaya kami Ginoo. Kaya, Lord, kaya po pa, Bren, mga ina, kaya kami pananampalataya, Lord God. Habang at yung po, kaya mundong iti, O Lord God. Balong po, Ginoo, at yung sana po, at yung po, kaya salwing panahon, O Lord God. Na malapit na po, kaya kayong pamanyatang. Kaya yan siya, kaya po, O Lord God. Kaya nga, Doming biyagin. Kaya, Lord, dembiyeming areti, O Lord God, kaya kala mo po, O Lord God. Kaya, Lord, nanuman tukso, Ginoo, kaya tiking yato. Kaya po, Pabre, masasaulo, Lord God. Kaya, Lord, ngayon pong kaurasan na iti, Ginoo, yung pamagsambami ngayon ni, O Lord God. Kaya kamo po, O Lord God, at sa sentro yo po din kaya kami puso, O Lord God. Yung pamagsamba kaya kayo, O Lord God. Di na nyo kaya pong kabias na, no, Lord God, na manibatan kaya kayo. Bakanta din dandamami nga mano, O Lord God. Maging pagkabiya mila po kaya nga doldomimbiya, O Lord God. Lord, dalangin ko po, Lord God, ding kapatad na magamit, Ginoo. Manibat kayong song leader, Ginoo. Kareng tutugtog, O Lord God. Kareng backup, O Lord God. I-bless mo po yung biyeda, O Lord God. Nawa, paggamit la po, kaya kayong gawain, Ginoo. At Lord, dalangin niya po kaya kami pastor, Ginoo. Lord, na naman po panandaman ng sakit, kaya kayang pami kakakatawan, O Lord God. Lord, aplusan niyo po kayo mapagpala yung daya, Ginoo. Para midina niya pong kapaldanan, O Lord God. Tambera po din kayang pamilya, O Lord God. At iyo po pagkulangan ka rin haldoldo ng pamibiyebe, O Lord God. Maging po yung kami kakapatad, O Lord God. Buklaran nyo kebo, kaya kayong lugod. Ami sasan metong Ginoo. At Lord, ngayon kaurasan na iti, sentro yo po din kaya aming puso. Parang kaya kayong salita, O Lord God. Dakal po dakala salamat, O Lord God. Kaya kung po yung kapurian, kapasalamatan. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Yes po. Let us bless the name of the Lord this morning. So, I just want to share po. I just want to share this verse from 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Sabi po niya, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. So in English po, in our weakness, God is strong and God is our strength. Amen po. So ngayong umaga po, gusto pong sabihin ng ating Panginoon sa ating lahat na nakikita niya lahat ng pinagdadaanan natin. Nakikita po niya lahat ng kahinaan natin. At nakikita po niya lahat ng nararamdaman po nating pain and pagpapasakit. And this morning po, sabi nga po kanina doon sa devotion namin sa likod, lahat po ng bagay na mayroon tayo, binigay po ni Jesus, binigay po ni Lord sa atin. Amen po ba? Ano po ba yung bagay na maibibigay natin kay Lord? Kaisa isang bagay na hindi galing sa ating Panginoon, pero pwede nating ibigay sa Kanya, and that is worship. Hallelujah. Sabi nga po, sing praises to Him, sing praises to Him, tell of all His wondrous works, glory in His name. Hallelujah. So ngayong umaga po, let us celebrate the goodness of the Lord. Let us celebrate His goodness, His faithfulness in our lives. At ngayong umaga po, gawin nating kalakasan ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Come on, palakpak po natin ang ating mga kamay. Bigay po natin ang pinaka-the best na worship para po sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ang kailangan ko ay ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala nang sa iyong maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Come on, let's sing! Langit ang aking
puso'y sumisigla kapag ako'y sumasamba. Let's sing! Ang kailangan ko ay ang pag-ibig mo, Panginoon. Ang kailangan ko ay ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Let's declare! Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasang. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah, Jesus! Let's praise the Lord! Hallelujah! You are the living God, Panginoon! Let's declare, ikaw lamang ang aking pupurihin. Come on! Nang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa iyong maihahambing. Ang awit mo iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin. Come on, let's declare! Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa iyong maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasang. Langit ang aking nadarama. Mabalat declare! Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Minsan pa po, langit! Kapag sa'yo'y sumasang. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! We worship you, God, in this place. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! You are so great in our lives, oh God. And right in this morning, oh God, we continue to worship you, oh God. And Lord, as we sing this song, oh God, lahat po ng aming nararamdaman, lahat ng aming mga pagkukulang, Panginoon, lahat po ng mga paghihirap na nararanasan namin, Panginoon, we are offering them unto you, Jesus. And Lord, lahat po, God, ng aming kahinaan, oh God, we are offering them unto you, Lord. Because indeed, oh God, you are our strength, oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. So, Jesus, this morning, oh God, we just want to open our hearts unto you, oh God. For you deserve, oh Jesus, our worship. Hallelujah. And as we sing this song po, sabi po niya, nais kong ika'y maranasan, Panginoon, pagkilos mo ang aking inaasam. Hallelujah, Jesus. We want to experience you, Panginoon. We want to experience your presence, oh God. We want to feel, Panginoon, ang iyong pagyakap sa amin. Hallelujah. Let's sing. Nais kong ika'y maranasan,
Pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko, ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Let's sing. Nais kong makaranasan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Nais kong ika'y maranasan, Pagkilos mo'y aking inaasam, puan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko, ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Hallelujah, Jesus. We worship you, O Lord. We just want to feel your presence this morning. Come on, church. Let us enjoy the presence of the Lord this morning. Let us enjoy His love. Hallelujah. Let us enjoy His warmth this morning. Let us enjoy the presence of the Lord in this place. Hallelujah. Come on, let's sing. Walang hanggan kitang pupurihin, Panginoon. Walang hanggan sasambahin, O God. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Maging laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Hallelujah, Jesus. Yes, O Lord. Walang hanggan kitang pupurihin, Panginoon. Lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, Panginoon, ay sa'yo lamang, O God. And right now, this morning, O Lord, patuloy po na ika'y naming papupurihan. Pupurihin ka namin sa awit, O God. Pupurihin ka namin sa lahat ng aming gagawin. Pupurihin ka namin, O Lord, sa araw-araw na aming ginagawa, Panginoon. Pupurihin ka namin sa aming pag-aaral, sa aming pagtatrabaho, Panginoon. And Lord, right now, we just want to sing praises. Tunay nga po, Lord, ng iyong kadakilaan,
ang iyong kabutihan ay walang hanggan. Kaya naman, come on church, purihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Let us sing a love song to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, we just want to praise you, O God. Ikaw lamang ang aming Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Let's sing. Walang hanggan ang iyong katapatan. Walang hanggan katapatan sa puso'y ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Minsan pa po. Walang hanggan katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan. Walang hanggan katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Come on, let's sing! Lord, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Let's sing, Jesus! Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus! Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Let's declare Jesus! Jesus, sa'yo ang karangalan,
worship. Hallelujah. And Lord, you are great. Pupurihin ka sa awit, O God. Hallelujah. Ikaw ay dakila sa aming mga buhay. Hallelujah. Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na hindi mo binibigo ang iyong mga anak. Tunay nga, Panginoon, na ang pag-ibig mo ay nag-uumapaw sa aming mga buhay. And right now, Jesus, we give back all the praises to you, O Lord. We give back all the worship. And Lord, sa aming kahinaan, O God, we thank you, Jesus. Dahil nariyan ka parati para kami gabayan, tulungan, Panginoon. Lord, tunay nga na ikaw ay aming kaibigan. Ikaw ang aming Ama. At ikaw ang aming Diyos na mapagmahal. And all the years of our lives, Panginoon, we just want to spend our life worshiping you. Hanggang sa magkita tayong muli, Panginoon. We just want to worship you until the end, O Lord. And right now, God, we just want to say we love you. We worship you. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Maraming salamat sa iyong pagpapala. At maraming salamat, Panginoon, sa pagbubuhos ng iyong pagmamahal sa lugar na ito, Panginoon. Patuloy po na itinataas namin ang iyong pangalan. This we pray in the mighty name of Jesus. Everybody say amen and amen. Hallelujah. Amen. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Opo. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Amen. Tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Amen. Isa pa nga pong malakas na palakpakan sa ating pong Panginoon. Yes, 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 Lord. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. At tunay po na napakadakila. At ang Diyos po ay patuloy na mayroon pong ginagawa sa ating pong mga buhay. Amen. Hallelujah. Ang sarap pong magpuri sa Panginoon. Di ba? Ang sarap pong magpuri sa Panginoon. Ngayong umagang ito, bago ko po i-share ang salita ng ating pong Panginoon, na kung saan po ay pagbigyan na po ninyo ako. Ang mensahe ngayong umagang ito ay tumutukoy po sa kabutihan po ng ating pong mga magulang, ng ating pong mga nanay. Yun po ang topic po natin. But before that, gusto ko pong tawagin ang isang kapatid po natin na kailan lang ay nakaranas po ng kabutihan ng ating Panginoon. Isang buhay na patutuo po na kung saan ay talagang kakaiba. Tinatawagan ko po dito si Brother Ren, patutuhanan po niya yung ginawa sa kanya ng Panginoon. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Pastor. May payabak po kayo ngayon. Yung pong sabihan ko ngayon ng kabakan kayo, nung makanaan yung gawa ng ginukala ako. Kaya tapong Webis, diren ko lang pa mga din ka ng kabing. Samantalang balo ko kay katawa ko malakas ko. Kaya pong edad ko ngayon, papunta na kay 73. Basta isang akaul king darlang ko mga yan, abot ke. Abot ke po. At magtaka po kaya tangal do ito, ang tita mong dikot,
Mababala po kanini retang balita na niyaranan nitang kambingan ko. O tiyak pumiyukyat. O tang mukyat kong makanyan, anyang miros kayong kapit na, may balik ko po kalakalari. Nagpatagos-gos na ako mo, belabag ko na yung pamanganda rin kambing. Kagpag po kayong gabon, may kasat na ako mong makanyan. Walang tambing pong linob kayong isip po ito, sinabi ng pastor, ingay na patawaran na kasalanan ng Diyos, tangyang panyang tawad. Isipan ko, Lord, ako nung ating ko pa pungayapan niya tawad kaya kayo, ngayon ka orasan patawaran niyo ko ako. Nung kailangan niya na po ako, andang-handa na ako po ako. Birong pungek man miluklok, kaya pangkira ko miluklok. May katalag ko kayong bakal, parok luklok ko, ikutan ko yung katawang ko, at babalik ko pong muntat. Amo kasakitin dindam ko. Kanya kay, sinabi ko kay loob ko, siguro atin pong 20 minutos, kaya pagabat-bat ko. Nung lalo nyo po pa kakataon, maragol ko katawan. Eh, rakman itsurang mahay na. O titang oras ito, iglap mata mo. Anya, milagro na yung gawa ng ginukan ako. Dinala ako pampasimbahin bihe. Bangka nito, kaya biyar ako, magpuri kayo. Nga, pasalamatan kaya dakaladaling ginong. Aduan ko kayong kapatid, nung lalo nyo yung katawan nyo malakas. Pero, putang indayo na yung lakas na yung ginong kaya katamo. Ala pa lang agawa yung katawan na yun. May na ako pong may na. Kanyang kay ba't na rin 20 minutos, mga lahit kong tao. Itang makita ko nang kaya kaming referee ka rin. Dindam na ako. Pintala na ako, o tagyang lalak, pugiluklok, magbalik ko bikera. Manibat kimbiti, sagkakeni, may nako, karengkamat. Kanya, sinabi ko, anda na akong anda, Lord, ako, kung talagang kailangan mo na ako. Talagang inisip ko na po yapi na yung karyang ko. Pero, lonya gaga na kain gino. Di na akong pesiba yung lakas. Sige anak, eka, tutok ng magpuri ka na ako. Ya po balam, sit na ka na ako. Ya po kaswelo. Mga bukas na nito, manisipan ng makapag-prayer meeting ko kayo niya. Titimplan ko po yung sarili ko. At malakas na ako man. Mintak kayo niya. Ay, paunan ko na po yung misis. Putek, may kaya. Uli pong, agyan lumakad mo milakad. Agyan lukluk mo milakad. Anyay kong kapatid ko, eta patugot na mahusing gino. Po sayang. Po masasayang yung pamag-servisyo tagang gino. Di na nakatanggal timpala, yung ano pang malyar dyan nakatanggal timpala. Ita mo po, punta ka lang, salamat. Amen. Salamat po sa buhay na patutuo na yan. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Amen. Mayroon ka din bang patutuo sa Panginoon? Di ba? Napakabuti ng Panginoon. Lahat po tayo mayroon pong patutuo. Iba-iba nga lang yung antas ng mga nararanasan natin sa buhay. Pero naniniwala po ako bilang lingkod ng Panginoon, bilang mga pinili, tinawag ng ating pong Panginoon, meron lahat tayong kwento. No? Meron lahat tayong mga karanasan na kakaiba. Di ba? Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Hihirit pa po ako ng isa. Mayroon pa po bang gustong magpatotoo sa Panginoon?
Ay, ito po pare kong Jess. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? Yes, Lord. Hallelujah. Okay. Hello, maya payabak po ka rin balang metong na ngini po na yung patutuko pong ngini na kalupanya naman po yung pangapalyarin ng brother Ren. Tutupo po ken tao na daralan po kaya katamo itang nung misan. Etamo po asan itang kabunamo po datang itang karamdaman. Nya pong ako din nasan ko. Huling may gobra ako po na mapali. Po itang nakapo karakala akautos kayo ng kayabi kayong munisipyo. Ning kareng pupunta naman. Ning kay sobra akong pali, ako na pong mabasa. Potang kay, lugup ko po kitang narsay, na po kapal, bigla akong kumal. Bigla akong mga yanginan. Nga pong delano kung gaking may nga stress ko na po kareng kaya ba akong mago bro. Bala mo itang, may pabayat na lang minasalo. Minsan na delano ko po na itang may nga pasma ko po. Kalupa na pong brother Ren. Bigla ko naman pong may na, ako may talakad. Ditak-ditak. Ako may lukluk, ako may talakad. Talaga pong inisip ko na bala ko sa katapusan ko na naman. Popay tang na inisip ko na inya siguro kaya paranas na kakuning nga pong ginuito. Yan naman po itang binya na kaya katamo itang makanitang pagsubok. Yung nga pong ginuwi na nakatamo po kaluguran. Muling mula ko naman pong may walaking pagsambang ini. Palagi na pong alukan, pastor, na samba ko. Panay kaya rin pong papasyalan. Ngunit panay ako pong tatango. Putang kaya na ako masimbo. Minsan po din na alam po ko na ako itang makanya na perandama na naman pong brother Ren. Talaga pong anak po kasakit na randaman. Sinabi ko po ka rin kapatid ko, dalayan na ako kayong ospital. Muling nung ngayok po dala ospital, matay ako. Muling talaga pong darandaman ko na nagugusal na po talaga itang sakit kayong darandaman. Papunta na po kayong puntok eh. Kaya ang gaki kong pong ako migalo, karas po ospital, atin lang pong in-inject ka na ako, migalo ko po. Karas na po nitang 5 days, milakad ko po. Ang kaya niya pong ketang 5 days, minuli na ako po bale, talaga pong minalakad na ako. Kita pong kaduwang aldo, simpunga na ako na naman po. Yan na ako na naman migalo, masakit na ako na naman darandaman. Padala na ako na naman po ospital. Talaga pong ang gaking adyang na ano pong kahit ka na ako. Ala akong pa mag-recover. Maging 6 days ko po kayong ospital. Yan ako mitalakad. Yan ako makaing migalo. Ang gaking sinabi na rin doktor, muli na ka mo, sopan may sarili mo. Nung mo galoin kaya kang katawan, alang malyari, may ngari tamong makino, nung may stock ko, nung ngayon na kami nandar, ala na. Ena may galoin katawan mo. Niya sinabi na po ng doktor, sopan mo yung sarili mo. Itak-dita ka na, diyang masakit na masakit, galaw mo lang rin katawan mo. Niya pong yulitan na ako kayong bale, talaga pong binalot na akong ulas. Suling ngayon mo ko po atagkil, masakit na masakit. Kaya niyang kahuli ko po bale, talaga pong ingagawan na dinaya perdak ba po. Bala mo anak kong malating bingo to sisenda no. Kaya gaking inisip ko po na bala mo bisa na ako sumuko. Nung sinabi na po ni ngabi ako bale, ya kasusuko na mo yan ano. Kaya gaking luklok na ako po, nung luklok na ako pong makindalong kuwakit. Ang gaking dinuklok na akong makanyan, nang may dalamdam ko ikit magpiyak ka na pong makanyan. Ang kay, ditak-ditak po makanyang pinggagami aldoldo. Ang gaking niya pong milakad-lakad na akong bagya, ang gaking in-exercise ko na pong katawan ko. Nya, pasalamatan kayo po yung nga pong ginu. Talaga pong isip ko po, na ako po makalakad, kaya kung napuwagawa yung buri ko pong gawan. Gaking inisip ko na mo, matay na ako hata ako po kay sarili ko. Pero uling pong nga pong ginu, malugudya po, tutuya po. Yung pong pagsubok na pagkalubno kaya katamo po ng Diyos, may tungya mo pong paralan. Nung makanano na magbalik tapong pasibayo king kayang kapurian, pa magsamba kayo, nyangini na akayang ko po patutuwanan ko kayang sarili ko, di ang anak na ng Diyos. Yung pong pagsubok may tungya mo pong dalan, na pasibayo na itamo, na magbalik tamo po kayo.
Ngayon po, yung pong sarili ko, ikit ko naman po yung katawan ko na kasi na nga na ako, ako po peboren. Gaking tutunan nini na kaya be kay pastor maging masaya yo, at ikit da kayo naman na maging masaya kayo naman po. Taranasan ko po na kay sarili ko, yung Diyos kapilan man po magpabaya ka rin pong kayang anak. Adyang mi palawit na po, bisa te bisa, pantunan niya rin po, na po paboren mi palawit, na po mi paboren mi kawani, karing kayang pong membro. Nya pasalamatan kay pong marugling Diyos, king biyaya, pagpapala, at ako po peboren king pamangailangan, king naman pinansyal. Tunay po ikit pa pong embe ako na lalo na kaya pong dininan blessing king kaya kami pamiyebe. Diyan nga ako pumago bro. At least na diyan pakapakanano at ipundaratang na blessing ka na ako. Nyadakal po salamat ng Diyos na ako po peboren. Amen. Amen. Salamat, pare. Brother Ren, salamat. Brother Jess. Thank you, Lord. Salamat po sa... totoo po yun, kwento ni paring Jess. Actually po, hindi pa po gaanong na-elaborate ng kumpare ko yung nakita ko sa kanya. Kasi binisita ko yan eh. Grabe talaga. Ano ho? At isang bagay lang na bago po tayo darako sa mensahe, po. Sa totoo lang, alam naman po ninyo na binata pa ako, kasama ko si Brother Jess. Natutulog kami dito sa likuran ng church. Natugtog, kumakanta rin si Brother Jess at that time. Matagal na panahon, kasama ko yan. Matcha-challenge ko. Totoo po yung sinabi niya na basta nag-usap kami, ini-invite ko siya dito sa church, bisitahin ko, ini-invite ko. Lagi-lagi naman na sinasabi, okay pare, Ana. Hanggang sa dumating yung time na yan, nagkasakit po siya at nag-decide siya na, sige pare, simba na ako, Ana. Dito tuwan-tuwa ako. So, ang sabi ko, para sure ka ako, dakitan da ka. Ayan, dakitan da ka. Kaya, dinakit ka. Ayan, pare, tanda mo? Dinakit ka, pintalan ko talaga, makadala ko yung sakyan ko. Kasi hindi makalakad eh. Hirap siya maglakad. Alayo. Alayo talagang ano. So, adwang beses na pare. 2 beses. Sabi ko kay Mrs., Han, sukuan ko na yata pare ko. Bala mo totoo ako. Sukuan ko na yata. Hanggang bandang huli, sabi ko, hindi ako. Kaya ni kuma-challenge ako. Gusto akong subukan ng pare ko, ipakit ko kaya kung paano ko, kung gaano ko siya kaluguran. Ayan. So, nagtanong pa rin ako, ganyan. Pero, valid po yung mga reason niya. Kasi nga, may talaga, important na puntahan. Na kung hindi man sana nagkaroon ng ganon, talagang nakadalo. Pero, valid nga po yung pinuntahan po nila. So, yung mga sumunod na araw na, ayan, sa totoo lamang po, iparing Jess, hindi ko siya may sakay ng kotse. Nahirapan po siya. Hanggang ngayon, actually, tignan niyo siya nakaupo. Magkikita ni kumari ko, kumari, tignan mo siya nakaupo. Ipari ko. Di ba? Yung paa niya. Hirapan siya. Di ba nakaganyan siya? Nakaupo siya nakaganyan. Yung paa niya nakaganyan, nakatalikod. Paano siya upo sa kotse? Nakaganyan siya. Di ba? Kasi nagka-problema nga ito. Ganon siya. So, hirap siya na makaupo. Pero, praise the Lord po, yung kotse parang nakahiga na lang doon sa sasakyan. Hirap siyang magtagal sa upuan actually. Pero salamat na pagtitiisan po niya. Meron pa rin siyang, ewan ko kung masakit pa. Masakit pa ba, pare? Ayun. Praise the Lord. At salamat sa Panginoon na yun nga, nakasama natin ulit ang ating kapatid na sumasamba sa Panginoon. There is many trials na dumadating sa buhay natin. No?
But katulad nga ng nabanggit ko, sometimes ipinaparanas ng Panginoon ang mga kwento na ito upang yung kwento natin ay magkaroon ng matinding kwenta. Ayan. Upang sa ganoon ay lalo nating maparangalan ang ating pong Panginoon. Amen po. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon Diyos dyan? Praise God. Hallelujah, hallelujah. So, purihin po ang Diyos. Ngayon po ay darako na po tayo sa mensahe na kung saan po ay napakahalaga. Ano po, salamat po, may challenge kami sa mga patutuo. And I know na kung ang ilan sa atin ay nagdadanas din ng mga pagsubok, ano po yan, hindi po yan lihim sa ating pong Panginoon. Alam ng Panginoon Diyos yan at naniniwala po ako mayroong magandang gagawin sa atin ang Panginoon. Kanina po ay binasa ang ating teksto at pinagpauna ko na rin kanina na ang ating topic ngayon ay patungkol po sa mga ina, sa mga mothers. Ano po? And siyempre po, maging po sa mga ama na nagsisilbi rin ina sa kanilang mga magulang. Di ho ba? May mga ganoon mga tatay pero nagsilbi silang mga parang ina sa kanila pong mga anak. May pabag po, good morning. Yung inaanak ko pala ito. Okay. Good morning sa ating lahat. So, yun. Yun po ang topic natin ngayong umagang ito. At ang ating pong teksto, ano po, ay ating pong natunghayan kanina dito sa Proverbs chapter 31, verse 30 hanggang 31. Pero, mga kapatid, pagbigyan po niya ako, nais kong basahin itong kabuuan ng chapter 31, verse 10, hanggang pong 31, yung binasa kanina. Napakaganda kasi, ito pong background ng mga talatang ito na binasa kanina. So, hindi ko na po pinabasa. Ang pinabasa ko na lang po yung verse 30 and 31. Basahin ko po ng mabilis at sana po sundan po niya ako doon sa projector o doon sa TV at i-analyze po natin ng mabuti yung mensahe po ng mga talata na ating babasahin. Ang sabi po, mahirap makakita ng mabuting asawa. Mahirap nga ba? Okay. Ulitin natin, mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Sweet naman. Okay. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Verse 12. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Paalala ko po, ang tinutukoy po dito ay yung nanay, isang ina. Ano po? Wala siyang tigil sa paggawa. Si nanay po yan, yung binabanggit ko. Hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Tulad ng isang barkong tigib ng kalakal. Siya ay nag-uwi ng pagkain mula sa malayong lugar. 15. Bago sumikat ang araw ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahinan, pati ng gawain ng mga katulong sa bahay. Verse 16. Mataman niyang tinitignan ang bukid. Bago siya magbayad, ang kanyang naimpok ay ipinagpapatanim ng ubas. Verse 17, gayunmay naingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng tungkulin niya araw-araw. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa, hanggang hating gabi makitang nagtitiyaga. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Verse 20, matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Bukas ang palad. Hindi siya nag-aalala. Dumating man ang tagginaw pagkat ang sambahayan niya ay
may makapal na kasuotan. 22, gumagawa siya ng makapal na kobrekama at damit na pinong lino ang dinaramit niya. Ang kanyang asawa'y kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at ipinagbibili sa mga mangangalakal. Marangal at kapitapitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. 26, ang mga salita niya ay puspos ng kaalaman at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Napakatindi po ng nanay na ito. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanya'y nakahihigit ka. Okay? Yung verse 30, ulitin kong basahin yung binasa na kanina, magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot kay Yahweh ay pupurihin ng balana. Ang sabi sa 31, napakaganda, ibunton sa kanya ang lahat ng parangal, karapat dapat siya sa papuri ng bayan. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Amen! Salamat po sa salita ng Panginoon na ating nabasa ngayong umagang ito. Idagdag po ng Diyos ang pagpapala at purihin po natin at pasalamatan po natin ang ating mga natatanging ina. Amen? Ngayon po, ngayon pong araw ng linggong ito, sa buong mundo po, lalong-lalo na po dito po sa atin sa Pilipinas, may mga bansa pala na hindi po sinicelebrate ito, itong Mother's Day. But tayo po dito po sa ating pong bansa, kapag dumadating po ang buwan ng Mayo, ay hindi po natin nakakaligtaan ito. Hindi po natin alam kung kailan ito nag-umpisa. Hindi natin alam kung bakit ito po ay naumpisahan, na isinagawa, isinelebrate ng maraming mga bansa ang araw ng mga ina. But ang layunin man lang natin mga kapatid ay yung pong kilalanin sila sapagkat tunay po na hindi po may kakaila sa mga nanay po natin at sa paglalarawan po ng banal na kasulatan kung gaano po kadakila ang ating pong mga ina. Amen po. Sino po sa atin dito ang mayroon pa pong nanay? Pwede mong pakitaas ang kamay. Mapalad kayo po. Alam po ninyo, may mga kapatid hindi po nakapagtaas ng kamay. Ibig pong sabihin, maaring namayapa na po ang kanilang mga nanay. Di ba? Masasabi ko po na tayo po, ako po, mayroon pa po akong ina. Masasabi ko po na mapapalad pa po tayo dahil mayroon pa po tayong nanay. Amen? Ang mga nanay po ay tunay na napakadakila po nila. Actually po, maaaring may ilan sa inyo naglalaban sa inyong mga diwa at iniisip po natin, ang nanay ko, karapat dapat ba siyang pasalamatan? Marahil may ilan sa atin na nagtatanong sa FB o sa YouTube, nakikinig ng mensaheng ito. Marahil may ilan sa inyo nagtatanong at nag-iisip, karapat dapat nga bang pasalamatan ng nanay ko? Wala nga siyang nagawang maganda sa akin di ba? Pero alam po ninyo, mga kapatid, katulad ng palagi nating sermon sa kasal, di ba? Hindi itong malapit nang ikasal. Nangiti yung mga kapatid po natin dito sa harap Ano yan? Month of June. Di ba? So, lagi natin sermon sa kasal, ang sinasabi po natin, walang perfect na magulang. Totoo po
Meron bang makapagsasabi sa atin, mga nanay na nandito ngayon, pwede ba nating itaas ang ating kamay at sabihin, ako ay perfect na nanay? Di ba? Wala. Lahat tayo, maging actually sa mga tatay, walang perfect na tatay. Isa lang actually ang perfect, ang ating Panginoon. Amen po? Amen. Walang perfect na nanay. Kaya lamang po, palagi nating ibinabalik ito, nire-reverse. No? Bakit? Kung minsan nagrereklamo tayo, di ba? Ikaw ba'y perfect ba naman? Tayo po ba ay perfect? Di ba? Kaya nga, idinudugtong po natin dyan, yun man lamang po ang ating pong mga nanay. Sila yung ginamit ng ating Panginoon para lumabas tayo sa mundong ito. Hindi po natin yan kayang bayaran ng salapi. Di ba? Hindi po nakukuha lamang doon sa thank you. Doon na yun ang pangkaraniwan natin ginagamit. Di ba? At kung ginawa natin ito ng buo, tapos sa ating pong mga puso, napakalaking bagay po yun. Di ba? Hindi natin mababayaran ng kahit gaanong karaming halaga ng pera. Amen. Masasabi ko po na ang mga nanay po natin ay napakadakila po nila, napakatindi yung kanilang sakripisyo. Yung sila po ay kargahin po nila tayo. Kinargan po nila tayo sa loob ng 6 na buwan. Di ba? 6 na buwan na tayo ay kinakarga. 9 na buwan, sorry po. Kala ninyo, hindi, nagbibiro lang ako. Kala ko, hindi ninyo mapapansin. Sabi ko lang yon yung 6 months. Pero talagang sabi ko 9 months. Di ba? Di ba? 9 na buwan na kinakarga tayo ng ating pong mga magulang. At ang matindi po doon, ang ating pong mga magulang, ang ating pong mga nanay, ay ingat na ingat sila. Ingat na ingat sila na madulas o makakain ng hindi maganda kasi baka makaapekto sa iyo, sa kanyang sinapupunan. May yung mga mahilig magkoko, hindi sila nagkoko kasi baka lalong mataba. Yung anak po ni binisita natin kahapon. Kahapon ba yun? Hindi, last Friday. Anak ni Sister sa likod. Sister Mylene, di ba? Alam po ninyo, gusto nang lumabas, hindi pa kumpleto yung bata. Ay, balita yung bata. Okay. Okay, si Kaylin. Okay. So, yun. Ano po? Nadalas po yung bata. Okay, yun nga, yung bagang grabe na, iniingatan natin ang ating pong mga anak. Tapos paglabas mo, nilamok, langaw, ayaw padapuan sa iyo. Bantay na bantay tayo, ingat na ingat tayo. Tapos paglaki mo, sagutin mo lang ang iyong nanay. May mga anak ba dito na nasagot sa kanilang mga magulang? Hello? Meron ba? Nais kong sabihin sa iyo, yung kanta ni Freddy Aguilar, magbago ka na. Hello? Nandyan pa po ba tayo, mga kapatid? Dakila po ang mga nanay po natin. So, ang ating pong topic ay binigyan ko po ng pamagat na natatanging ina. Kapag sinabing natatangi, ito, bukod tangi, special, kakaiba, walang katulad, natatangi nga di ba? Meron po tayong inihanda na 4 na punto, this is the first. Siya ang ina na may personal na relasyon sa Diyos. Ang mga nanay na ito na sinasabi po natin na natatangi, ay sila po yung mga ina na mayroong personal na relasyon sa Diyos.
Salamat po sa mga nanay natin na nandito ngayon. Siyempre, naniniwala po tayo, 100% yan. Amen. Sila po ay may natatanging, sila po ay mayroong personal na relasyon sa Diyos. At dahil kayo po ay may personal na relasyon sa Diyos, masasabi ko na kayo ay natatangi. Kayo po ay kakaiba, kayo po ay espesyal. Amen po. Mayroon pong mga halimbawa po sa banal na kasulatan sa mga tungkol po sa mga natatanging ina. Ano po? Yung mga ina po na may personal na relasyon sa Diyos, at dahil sa sila po ay mayroong relasyon sa Diyos, sila po ay naging matagumpay. At unang-una na nga po dito si Mary, ano po, doon sa Luke chapter 1 verse 30, ano pong sinasabi po doon? Luke chapter 1 verse 30, kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria sapagkat kinalugdan ka ng Diyos. Diba? Dito po ang anghel ng ating pong Panginoon ay pinuntahan po si Maria. At kung maalala po natin, ang tagpong ito, ito po yung tagpo na kung saan ang anghel ng ating pong Panginoon ay pinuntahan si Maria upang sabihin sa kanya ang magandang balita na kung saan siya po ang magdadalang tao sa ating pong Panginoong Hesukristo. Ang Mesias, ang tagapagligtas, ang ating pong Panginoong Hesukristo. Ang sabi po, sapagkat kinalugdan ka ng Diyos. Matindi po ito. Ano po? Bakit kinalugdan siya ng ating Panginoon? Siyempre po, alam po natin, marahil si Maria po ay mayroong puso na malapit sa Diyos, kaya nga siya kinalugdan ng ating Panginoon eh. Di ba? Alangan naman ng ating Panginoon malulugod kay Maria kung hindi po malapit sa Diyos. Hindi siya malapit sa Diyos, di po ba? Kaya siya kinalugdan ng Panginoon at siya po yung napili. At alam po niyo, ang maganda po dito, binabanggit din po ng banal na kasulatan na kung saan si Maria, binanggit po yung salitang pinagpala sa lahat. Di ba? Si Maria ay pinagpala sa lahat ng mga babae. Now the question is, why? Bakit nabanggit ito ng ating Panginoon na siya ay pinagpala? Unang-una, ulitin ko po, si Maria ay mayroong magandang relasyon sa ating pong Panginoon. At dahil sa siya po ay may magandang relasyon sa ating pong Panginoon, siya po ay pinagpala. Ano po? Dahil sa kung bakit siya pinagpala, sapagkat sa dinami-dami po ng mga babae sa balat ng lupa, siya yung napili ng ating pong Diyos at Ama para na magdala sa ating pong Panginoong Hesukristo sa kanyang sinapupunan. Di ba? Luke chapter 1 verse 46 hanggang pong 47, binabanggit po dito, at sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Amen po. Yung mga nanay po na mayroon pong personal na relasyon sa ating pong Panginoon, nagagalak po yung kanilang espiritu. Ano po? Nagagalak po yung kanilang kaluluwa, itong kanilang katawan. Yung kanilang buong pagkatao na nagpupuri po sa Diyos. Amen. At sana, yun po ang mga nanay po natin na nandito. Amen. Nagagalak po kayo. Sana po, nandun din po na katulad ni Maria, kayo po nandun din na nagagalak po ang inyong mga puso na nagpupuri sa Diyos. Amen po. Hindi po yung napipilit lang. Na kung hindi sabihan, tayo na magsimba tayo. No, ilan dito ang mga tatay na kung hindi sabihan yung kanilang asawa na magsimba, hindi magsisimba. Di ba?
At sino naman po sa atin dito ang mga nanay na kung hindi sasabihan ang kanyang asawa, tara magsimba tayo. Di ba napakadakila yung mga nanay na siya yung naghihikayat sa kanilang asawa na maging malapit sa Panginoon. Number 2 na nais kong makita po natin, ang natatanging ina, siya ang ina na may magandang relasyon o ugnayan sa kanyang pamilya. Wow! Talaga naman, ugnayan, may magandang ugnayan sa pamilya. Nais ko pong mangumusta sa puntong ito. Kumusta po, mga nanay, yung kaugnayan ninyo sa inyong pamilya? Yung relasyon ninyo sa iyong asawa, sa iyong anak, di ba? Sa iyong manugang, sa iyong mga apo. Basahin ko po yung Luke chapter 2, verse 51 hanggang pong 52. Sabi po niya, siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masnuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Okay, 52. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Okay. Ano po ang mababanagan po natin sa mga talatang ito na ating pong nabasa? Ano po? Alam po niyo, makikita natin dito yung pong relasyon ni Maria. Hindi tayo lalayo sa kay Maria. Kay Maria at ng ating pong Panginoong Jesucristo nung panahon na siya po ay bata pa. Mababanagan po natin kay Maria kung papaano iningatan at ginabayan. Ano po? Kung papaanong si Maria ay mayroong pakialam sa ating pong Panginoong Jesucristo doon sa panahon na siya po ay bata pa. Di ba? Meron ngang pangyayari po sa buhay po ng mag-ama. Alam po natin, ginagamit ko po yung salitang mag-ama, mag-ina. Gamitin ko po sapagkat sila nga po yung ginamit ng ating pong Diyos at Ama upang maging magulang po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Si Jose bilang ama, bagamat alam po natin na wala naman talagang blood, yung pong tinatawag po natin na yung kinalaman si Jose doon sa pagiging tao po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Sapagkat maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan na nabuntis po si Maria nang hindi po nakilala. Gamitin ko po yung King James na translation po doon. Yung salitang nakilala, nagsiping. No? Nakilala ni Jose, si Maria, hindi po niya tinabihan. Di ba? So, nagdalang tao na lamang. Sa pagiging bata po ng ating pong Panginoong Jesucristo, may pagkakataon po sila po'y namamasyal sa punong lunsod ng Israel. Di ba? Kasi po, at that time, noong mga panahong yon, ang ating pong Panginoong Jesucristo, sila po, hindi na po sila taga-Juda, taga-Nazaret po sila. Ano? Taga-Nazaret na po sila. Taon-taon, ang mag-anak na ito ay pumupunta sa punong lunsod. Saan? Doon po sa Juda, sa Bethlehem ng Judea. Sa kapistahan, sila po ay nakikipamyasta, kailan lang. Hindi kailan lang, mamaya, fiesta po sa Tokwing. Pag gusto nyong makikain, sa amin po, okay lang po, kaya lang bring your own baon. Ayan. Joke lang po. No? Ayun. Di ba, nangyari po na sa kanilang pag-uwi, mula po sa kanila pong pagpunta sa Jerusalem, sa Bethlehem, Judea, na po, hindi nila, namalayan, hindi pala nila kasama ang Panginoong Jesus. Diba? At that time, bata pa. Tignan po natin yung, gamitin ko po yung salitang may pakialam. Diba? Kung si Maria, wala siyang pakialam. Wala siyang tinatawag na ugnayan, wala siyang pakialam kay Jesus.
sa kanyang anak na si Jesus, bahala ka sa buhay mo, ang tigas ng ulo mo. Maring ganon yung kanyang sasabihin. Pabayaan na lamang. Meron bang mga nanay dito na kuminsan ay nagiging ganon? Ang tigas ng ulo, bahala ka sa buhay mo. Nagpapaiwan ka kasi. Isang alam po niyo, ginamit ng Biblia, yung 3 araw, I forgot, 3 araw, 1 araw na paglalakbay. Di ba? Namalayan nila, walang Panginoong Yesus. Gaano kalayo yun? Yung maghapon kang naglalakad, biglang-bigla makita mo, wala si Jesus, wala yung kasama mo. Di ba? Pero dahil sa si Jose at Maria, mayroon silang pakialam sa Panginoong Kristo, may balikla po. May balikla. At yan po yung mga tawag nito, yung mga natatanging ina. May pakialam po sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa kanyang anak, siyempre sa kanyang asawa, kung may asawa na yung kanyang anak, sa kanyang manugang, at siyempre kung may anak na yung kanilang manugang, sa kanilang mga apo. Di ba? Kumusta po kayo bilang nanay? Kumusta po kayo bilang lola? Hello, nandyan pa po ba tayo? Sa mga nanay po, ang sabi po ng Proverbs, sa mga natatanging ina, ituro sa bata, Proverbs chapter 22 verse 6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki din niya ito malilimutan. Ulitin ko po yung point number 2, siyang ina na may magandang relasyon at ugnayan sa kanilang pamilya. Diba? Nagtuturo po ng maganda, nagdidisiplina sa kanilang mga anak. Proverbs chapter 23 verse 13 hanggang 14. Napaka ganda po ng binabanggit po ng talata. Disiplinahin mo ang bata, ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Manapay ililigtas mo ang kanyang buhay. Ang mga natatanging ina, mga nanay na nandito ngayon, gusto ko pong kunin yung inyong pansin. Yung mga natatanging ina, nagdidisiplina po ng bata, ng kanila pong mga anak. Huwag po tayong masyadong maging mabait. Okay lang po yung mabait po tayo, pero huwag sobrahan. No? Yung nakikita mong mali yung ginagawa po niya ng anak po natin o yung mga mahal natin sa buhay, hindi natin sinusuway. Mali po yun. Ang sabi nga, disiplinahin mo ang bata, ang wastong pagpalo, binabanggit po. Ang Biblia po, pinapahintulutan po niya. Pinapahintulutan po niya yung pagpalo. Kaya nga po, ito po yung nangyayari ngayon sa po natin, sa DepEd, sa mga teacher po natin. Hello, di ba? Ang DepEd po natin ngayon, ang batas po, ngayon may batas na bawal pong magpalo sa mga bata. No? Natakot pa kasi sila nung araw po kasi, nung nag-aaral po kami, yung mga medyo may edad na ngayon, nung araw po kasi may mga lumilipad na eraser. May lumilipad na chalk. Yung mga ganon, di ba? Hindi naman maganda po yun. Pero pagsinin po natin, nung ipinagbawal po ang pagpalo sa mga bata, kahit nga lang yung pagsabihan mo yung bata, hindi na daw ewan ko paano, ano yun, pero parang ipinagbabawal na rin. Di ba? Ewan ko mga ba, ang bansa natin masyado pong mapanggaya. Di ba? Yung magaling po tayong umadapt, yung mga pag-ugali po ng mga Western. Di ba? So, ginaya po natin sila. Di ba? Sa kanila nga, ganoon. Anong nangyari po sa mga bata po natin? Bato-bato sa langit. Pero hindi naman po lahat. Pero may mga bata po na sobrang saksakan po ng tigas ng ulo. Opo, sana wala dito. Amen, hallelujah.
Yung mga bata natin dito, mga kabataan natin, mababait. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? Woo! Hallelujah! Nasunod po sa magulang. Amen. Sa totoo lang po, dagdagan ko lang po sa mga teacher po natin. May mga teacher kasi tayo dito eh. Si Teacher Roxanne, yan. Sino pa? Ay, si Kaina, muntik na doble. Ingat na po. Si, kanina. Sino pa pong teacher dito? Wala na eh. Wala. Si Ma'am Janet, di ba? Grabe po ngayon yung nangyayari po sa mga marami po mga bata ngayon ang kakaiba po masyas labubuntok. Ano po? Okay, number 3 na po tayo. Ang sabi po ng number 3, siya ang ina na may puso sa paglilingkod sa Diyos. Wow, yung mga natatanging ina daw po, siya po yung nanay na may puso po sa paglilingkod sa Diyos. Kumusta po yung mga nanay natin na nandito ngayon? Mayroon po ba tayong mga puso na handang maglingkod sa Panginoon? Sana po, maglingkod tayo sa Panginoon. Diba? Lingkod tayo sa Panginoon. Pastor, may verse po ba kayo? Mayroon. Luke chapter 1 verse 38. Ano pong sinasabi sa Luke chapter 1 verse 38? Ang sabi po niya, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Pastor, anong ibig sabihin niyan? Yung binasa ninyo na yan. No? Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Si Maria po, na kung saan pagkatapos nakausapin siya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anghel, na siya po yung magdalang tao sa Panginoong Jesucristo, siya ay mabubuntis sa kabila ng wala naman pong nakakilala sa kanya na lalaki. Ayun. Sabi ko, King James Version, di ba? Maglilihi siya. Mabubuntis po siya. Alam po ba ninyo na yung pong inuoan po, yung inaccept ni Maria na magiging rule niya sa ating pong Panginoong Jesucristo ay napakapanganib. Napakapanganib po ito. Tangan nga lamang, sabi ko nga, itong natatanging ina na ito na si Maria, siya po ay may puso na gustong maglingkod sa ating pong Panginoon. Kaya naman po, kahit na yung role na yon na gagampanan po niya ay napakapanganib. Inaccept po niya. Ang sabi niya, mangyari sa akin. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Siya po ay mabubuntis. Di ba? Napakapanganib yun. Bakit mapanganib? Kasi nga po, mayroon pong batas po ang mga Hudyo na kapag ang isang dalaga, matagpuan po na buntis, na wala siyang tatay, papatayin. Di ba? Papatayin po sila. Minsan, naikwento ko na po sa inyo kung gaano po katindi yung kanilang pagpaparusa. Noon po, hindi naman yung ikaw pinapahiring squad, little injection, etc., etc. Hindi po. Ang pagpatay po nila noon ay stone. Binabato nila. Ganun po kabagsik, ganun po kasakit ang pagpaparusa po ng mga Israelita. Sa mga taong may ginawang masama. Lalo na yung mga puntong katulad noon, yung nabuntis ng walang tatay, binabato. Hanggang sa siya po ay mamatay. At sa kultura nga po nila, kung yung pinaparusahan po nila ay natumba na. Magkwento lang ako. Natumba na siya. Sa pag-akalang sa pag-isip, baka buhay pa, lalapitan nila ito, i-check po nila, buhay pa ba yan o patay na talaga? Baka nagmamatay-matayan lang. Lalapitan po nila, at kapag nakita po na buhay pa, yung dalawang tao po, lalapit po sila doon sa taong natumba, kukuha po sila ng malaking bato. Kukuha po sila ng malaking bato, bubuhatin nila, at ibabagsak po nila doon sa ulo.
ng kanilang pinaparusuhan, ganun po yung pagpaparusa nila. Gaano po kasakit po nun. Pero alam po ninyo, yung mga posibilidad na pwedeng mangyari po kay Maria ay naging matapang po siya. Hindi niya iniisip yun, hindi na inalintana yon. Basta ang isip niya, gusto niya na maglingkod sa Diyos. Amen. Ilan po sa mga nanay natin nandito ngayon na mayroong ganong klaseng katapangan. Mangyari na ang lahat. Sige, basta gusto kong maglingkod sa iyo, Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya nga naman po, mga nanay na yan, mga natatanging nanay. Mangyari sa akin, thy will be done, Lord. No? And lastly, number 4, siya ang ina na may halimbawa na pwedeng pamarisan. Siya po ay good example. Ano po? Kumusta po ulit, mga nanay na nandito ngayon? Tayo po ba ay nagiging mabuting halimbawa? Yung binasa natin kanina sa Proverbs chapter 31, verse 10 up to 31. Kaya po nasabing siya po ay natatanging ina sapagkat grabe po yung kanyang ginagawa, talaga namang kakaiba at napakabuti na tularan. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 9 to 10, last verse natin pong babasahin. Ang sabi po niya, ang mga babae na may dapat maging mainhin. Ulitin ko po, siya ang ina na may halimbawa na pwedeng pamarisan. Ang mga babae na may dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit. Di ba? At ayos ng buhok. Matindi po yung binabanggit dito ni Pablo. Ang pinakahiyas nila ay hindi ang mga palamuting ginto, perlas o mamahaling damit, kundi ang mabubuting gawang nararapat sa mga sumasampalataya sa Diyos. Amen po. Maliwanag po ang salita ng ating pong Panginoon. Dito po sa binasa natin kanina, sabi niya sa 31 verse 30, chapter 31 po ng Proverbs verse 30, mandaraya ang pang-aakit at kumukupas ang ganda. Ngunit, ang babaeng may takot kay Yahweh ay pupurihin ng balana. Mga kapatid, ang nais ko pong makita po natin dito, maging maganda po tayo. Hindi ko sinasabi na pabayaan na natin ang ating pong mga sarili. Total naman, sinasabi ng Biblia, importante yung nasa loob. Di ba? Hindi naman. But yung binabanggit ng salita ng ating pong Panginoon, sana po yung ganda po natin ay nakikita po, hindi lamang dito sa panlabas na pagkatao, kundi po doon sa panloob. At alam na po natin, yung binabanggit kanina, ano po yung mga panlabas o panloob na pag-uugali. Yung pagiging matulungin, mabait, at higit sa lahat, makadiyos na buhay. Sa akin pong pagtatapos, para po sa mga nanay po natin, mga dakilang nanay po natin, gusto ko pong magbasa ng isang tula. Sayang nga lamang, hindi ko nabanggit kay Brother Jonathan na bigyan niya ako ng matinding dito eh. Ang tawag nito, yung background. Nakalimutan ko. But napakaganda kasi itong tulang ito na inihandog ko po sa mga nanay po natin. Okay. Sabi po ng ating pong tula, gusto ba ninyo na magtula ko? Hello? Parang ayaw ninyo? Babasahin ko po itong aking pong kudigo patungkol po sa mga nanay. Sabi po dito, malawak ang kahulugan ng salitang pag-ibig. Opo, napakalawak po yan. Kapag sinabing love, yung love kasi, inuunawa ang lahat, iniintindi ang lahat. At marami pa pong iba. Maraming klase rin ito. Isa sa may tuturing na pinakadakila
ay ang pag-ibig at pagmamahal ng isang ina. Tutugtugan yata ako ni Brother Ryan. Okay. Okay. Ang sabi po, isa sa maituturing na pinakadakila ay ang pag-ibig at pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Sinasabing ang pag-ibig ng Diyos ay makikita sa pagmamahal ng ina sa anak. Busilak, dalisay, wagas, tunay. Madalas sa ating pagiging abala ay nakakalimutan natin ipadama sa ating mga ina kung gaano natin sila kamahal, kung gaano sila kahalaga sa ating buhay. Mapalad ang mga anak na hanggang ngayon ay kapiling pa rin ang kanilang mga ina. Habang ang iba ay hanggang pag-asam na lamang, huwag natin sayangin at palampasin ang bawat pagkakataon na maiparamdam sa kanila ang ating pasasalamat at pagmamahal. Ngayong Mother's Day, ating ipagdiwang ang kanilang kadakilaan. Gawin nating espesyal ang araw na ito para sa kanila sa pamamagitan ng simpleng halik, maigpit na yakap at pagbanggit ng mga katagang I love you, Nay. Sa mga anak na nandito ngayon, kailan po huli ninyong nasabi sa inyong mga magulang, Nay, I love you? O baka naman hindi pa natin nababanggit. Baka mayroong dyan, yung nandito lang sa loob. Importante, mahal ko si nanay. Ibig sabihin, hindi mo pa binabanggit. Kailan yon? Ito yung hamon ngayon. Na sabi ko, pagbanggit ng mga katagang I love you, Nay. Ang ating mga ina, kayang isakripisyo ang lahat para sa ating kaligayahan. Opo, ang kanilang pagmamahal ay natatangi. Ang kanilang pag-aruga ay hindi mapapantayan. Mga kapatid, ipagbunji natin ang kanilang kadakilaan. Sa mga nanay na nandito ngayon, muli nais pong sabihin. At sa mga nanay na nanonood sa FB kung mayroon, Happy Mother's Day sa inyong lahat. God bless po sa mga nanay natin. Sa ngayon po, bilang pagtatapos, nais ko po kayong ipag-pray. Mag-pray natin ang mga nanay natin. Bilibangan niya yan natin dito sa harap. May simple lang naman po ito. So, bilang pagtatapos po, anyayan po natin ang mga nanay po natin. Dito silang lahat sa harap. Gusto ko po kayong ipag-pray. Sige po, huwag mahiya sa mga nanay po natin. Sige po. Sige po, ipag-pray natin ang mga nanay natin. Okay, sige. Sige po. Di ba? Yan ang mga nanay natin, no? Dakila. Ano ito? Sa susunod po, humihingi po ako ng paumanhin. Ha? Pero, siguro hanggang ngayon na lang yon. Yan. No? Sa mga susunod na mga Mother's Day, mayroon po kayong hindi po ako magsasalita pala. Pero hindi kayo uuwi. Ha? Nasaan kasi wala yung treasurer natin eh. Ha? Wala no. Guguluhin ko siya kapag sasapit po yung Mother's Day. At ganun din po yung Father's Day. Kailan ba yung Father's Day? June ni po. Guguluhin ko yan. Guguluhin ko na yan. At sasabihan na makanya na mo ba? Yung ganun baga. Sige, di ba? Ipagpe-pray po natin. So, tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Ipag-pray po natin ang mga nanay po natin na nandito ngayon. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, napaka-iksi at napakapayak po yung mensahe na naipahayag ngayong umagang ito. But
alam po namin na ito'y napakahalaga, Panginoon, napakalalim at napaka-importante, Panginoon, sa amin, Panginoon, bilang mga anak, Panginoon. At sa oras na ito, nais ka namin purihin, nais ka namin pasalamatan, Panginoon, sa mga nanay na nandito ngayon, na kung saan ay patuloy na ginagamit po ninyo, Panginoon, para sa magandang kalagayan po namin, Panginoon. Magandang kalagayan ng kanilang mga anak, ng kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga advice, sa kanilang mga plano, Panginoon, na pawang amin pong ikabubuti, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, kami po na mga anak, nandito ngayon tumatayo para sa kanila. Pwede bang itaas po natin ang ating mga kamay sa kanila, sa mga nanay po natin, mga kapatid? Hallelujah, Jesus, hallelujah. Ama, sa oras pong ito, itinataas po namin ang aming mga kamay sa kanila, Panginoon. Tanda, Panginoon, ang aming pong pagsusumamo, paghingi sa iyo, Panginoon. Inyo pong pagpalain sila, Panginoon. Ingatan mo ang kanilang mga buhay in the name of Jesus Christ of Nazareth, God. Patuloy mo pong gamitin ang mga nanay namin ito na pagpapala sa bawat isa sa amin. Pahabain mo ang kanilang mga buhay, Panginoon. At higit sa lahat, katulad ng aming pong nabasa o napag-aralan kanina, tulungan mo po sila upang sila ay patuloy na maging natatanging ina sa amin, Panginoon, na kanilang mga mahal, Father God. Salamat po, ingatan mo ang kanilang mga buhay at pagpalain at panalain po namin na maging malapit sila sa iyo at gamitin mo sila, Panginoon, lalo sa ikakaluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Maraming pong salamat. Pagpalain mo po sila at nananalangin po ako na sa kanilang mga mahal sa buhay. Lord, dalangin ko po na i-bless mo po sila na maging pagpapala sila sa kanilang mga magulang, Panginoon, sa mga nanay na ito, Panginoon, at sila man din sa kanilang mga mahal sa buhay. Pinupuri ka namin, Ama. Pinapasalamatan ka namin sa kanilang mga buhay. Salamat po sa mga nanay namin na ito, Panginoon. Muli, dalangin ko po ang iyong bendisyon at pagpapala sa kanila. Sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen and amen. God bless po sa bawat isa sa atin. Happy Mother's Day po. Hallelujah. I-kiss po ninyo ang inyong mga mother. Ito po yung aking mother. Han. Oh, I love you. Okay. Happy Mother's Day po. Okay. Sino kasi yung MC po natin? Tinatawagan ko na po. Tapos na po yung mensahe. Salamat po, Pastor, sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Ngayon po, dumako naman po tayo sa ating offering. Tandaan po natin, pagbibigay po sa ating Panginoon ay isa pong act of worship. Nais ko po ibahagi ang verse mula sa 2 Corinto chapter 9, verse 6 to 8. Tandaan ninyo ito, ang magtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang magtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Samahan po ninyo ako, ipag-pray po natin ang ating mga kaloob. Ama naming Diyos na makapangyarihang sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba at pinapasalamatan. Salamat, Panginoon, sa isang linggong pagpapala, pag-iingat sa amin.
Salamat, Panginoon, sa mga blessing po na binibigay ninyo sa amin. Salamat po sa kagalakan, sa kalusugan na binibigay po ninyo sa amin sa araw-araw. Naway, Panginoon, i-bless po ninyo I-bless po ninyo ang mga taong magkakalob sa araw na ito. Ingatan po ninyo sila bigyan niyo po sila ng magandang kalusugan. Sa mga business din po nila, kayo pong magbigay ng pagpapala, Panginoon. Sa mga kapatiran po namin na wala pong trabaho at naghahanap buhay, Panginoon, dalangin po ninyo na kayo po ang mag-provide po sa kanila. Binabalik po namin ang mataas na papulit pagsamba sa ating Panginoon. Salamat po. Amen. Salamat po sa prayer and God bless po sa ating lahat. And ilang announcement lamang po. Siyempre po doon po sa Friday, di ba? Mayroon tayong prayer meeting and alam po ninyo, maka-challenge po itang testimony po ni Brother Ren. Po. Yun nga, may tuwagya po pero Friday po, tsuya. Diba? Sana po, ito paulit-ulit ko pong binabanggit. Ang gawain ito ay hindi prayer meeting lang po ng mga ilan, mga elders, leaders, prayer meeting po nating lahat ito, mga kapatid. So, even the youth, mga youth, in-encourage ko po kayo na dumalo sa gawain na ito, sa prayer meeting. And every Huwebes ba yun? Sister Abby, kailan kasi yun yung UHB natin? Wednesday, Merkules po, doon sa harapan po ni na Abby, meron tayong doon, ang tawag nito, tawagin po natin na OHB. At ang ganda po yung unang gawain, talagang baka gusto po ninyo na dumalo o nanyayaan ko pa kayo for po yon, lalo pong paglago. Ang magiging topic po natin yon, spiritual. Okay, so yun lamang po. And okay, tumayo na po tayong lahat for the benediction prayer. Hallelujah. At bago po sa benediction ay panalangin po natin ang isang kahilingang panalangin sa anak po ni Sister Daisy na alis po, mag-abroad din. Hindi ko alam kung I forgot kung ito'y bukas na. Ngayon po, ipagpe-pray po natin, humingi po sila ng panalangin kay Joshua. Punta po ng Finland. Finland ba yon? So, pag-pray po natin muna. Sige po, let us all pray. Lord God, sa oras na ito, kami po'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Nakikiisa po kami sa isang kahilingang panalangin patungkol po sa anak po ni Sister Daisy na ngayon ay alis, papunta pong Finland. Lord, we pray na ingatan mo po siya, Panginoon. Dalahin po namin ang iyong pag-iingat sa kanyang buhay. Ilayo mo siya sa anumang uri ng kapahamakan. At dalahin po namin na i-bless po ninyo siya, Panginoon. Pagpalain mo po at kasangkapan ninyo, Panginoon, ang pangyayaring ito na siya po'y makapunta sa ibang bansa na maging maunlad ang kanilang kabuhayan, Panginoon. At nananalangin din po kami, Panginoon Diyos, na sana po kung dumating na yung panahon na maunlad po na po ang buhay ng kapatid na ito, maalaala niya ang iyong gawain sa lugar na ito, Panginoon. At paglingkuran kanya, hindi lamang dito, Panginoon, kundi saan man siya mapadako, Panginoon, sa kanyang buhay, pupurihin kanya, Panginoon. Sa lugar na kanyang pupuntahan, Panginoon, lubin po niyo na mangyari, na maghanap po siya ng gawain, Panginoon, na pwede kanyang mapaglingkuran, Panginoon, sa kanyang buhay. I-bless mo po siya, ingatan po ninyo siya sa lahat ng lalang ng kaaway, Panginoon. Dalangin ko po na maging malapit siya sa iyo, Father God. Maraming pong salamat. At sa oras din pong ito, patuloy po namin pinagpapasalamat sa inyo, God, ang ginawa po ninyo sa amin ngayong umagang ito. Muli sa mga nanay po namin, salamat po na mayroon pa po kaming nanay, Panginoon. Patuloy, Ama, na i-bless mo po sila. Sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, Panginoon, patuloy po ninyo kaming gabayan ng inyong mapagpalang kamay.
Father God, hallelujah, inaangkin po namin ang iyong bendisyon. Mga kapatid ko, itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone po. God bless everyone. Ingatan tayong lahat ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.